Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pupuri, pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Weldy Almeida. At hindi makakalimutan ng turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako sa kanilang mga beloved children ng ating mahal na pastor. At bumabati rin po ako sa ating beloved ordained preachers, Nanding Manalang at sa kanyang buong pamilya. At sa ating pong lahat ng magandang hapon po at bumabati rin po ako ng happy birthday po sa ating beloved ordained preacher, Nanding Manalang. Narito po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli na ako pa'y natawag bilang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di ko po ito inaasahan na ako pa'y magpapasalamat. Ngunit para sa akin po, isa po itong pagpapala sa akin. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Balikan ko lang po na nasave po ako noong 1996 po sa pamamagitan po sa aking beloved pinsan na siya po ay mayroong karamdaman noon na sakit sa TB. Nung bumisita po sa amin ng mga beloved workers sa aming bahay, andiyan po na tumanggap po ng bautismo sa aking beloved pinsan. Andiyan po na saksihan po rin po ang aking beloved mother na kagalingan po ng aking beloved pinsan na instant po na gumaling po ang aking beloved pinsan na yan. At napapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa karamdaman po na pinagaling sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na noon po meron din po akong karamdaman na UTI, ulcer, almoranas at sa aking mata na lagi pong sumasakit sa aking mata, ulo. Andiyan po nung tumanggap rin po ako sa bautismo sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Stand po na pinagaling po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At napapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nandoon po ako sa dako na po ng Hong Kong po. Andiyan po na nakaramdam din po ako ng COVID-19 na po yan na isa rin po ako na tinamaan po yan na naramdaman ko rin po na minsan po napakahirap din po huminga. Minsan rin po talagang sakit sa ulo, lagnat, buong katawan, nawala din po ako ng panlasa. Andiyan na rin po na sobrang alala po sa akin na aking mga employer. Andiyan na sabi po nila sa akin na dalhin daw nila po ako sa ospital. Ngunit bago po nila ako dalhin sa ospital, pinamili po nila ako na kung gusto ko raw po na pumunta sa ospital. Ngunit sabi ko, ayaw ko pong pumunta sa ospital, manantin na lang po ako dito sa aking kwarto. Diyan na po na, ang ginawa ko na lang po ay manalangin, magpuri, na mag-ayuno. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagaling na rin po ako, nawala po akong ininom na kahit anong gamot na binibigay po nila sa akin. Nandiyan na bagamat napakaraming gamot na binigay po nila sa akin, nandiyan na rin po na minsan gusto nilang humarap pa ako sa pag-inom ng gamot na yan. Ngunit yung mga tablet na pinapainom nila po sa akin hanggang sa bunganga ko lang po yun. Pero pagkatapos ko po na inom na dyan, sa harapan nila, tatakbo na lang po ako sa aking CR na andiyan na tinatapang ko lahat ng mga gamot na binibigay nila po sa akin. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung mga gamot na binibigay po nila sa akin, doon na tinatago ko po yung mga nakasashe, yung mga ibang tablets na pinapainom po nila sa akin. Ngunit talagang salamat sa Panginoong Hesus. Pinagaling niya po talaga ako. At nagpapasalamat pa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi man po ako karapat-dapat,
ako po'y tinawag muli bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Bagamat nung tinawag niya po ako babalik bilang mga awit sa banal na ubasan doon sa dako ng Hong Kong, sabi ko po, ayaw ko po munang bumalik bilang mga awit. Ngunit nung pagtanggi ko pong yan, dahil akala ko po, hindi ko po makakayanan na ako pa'y bilang OFW na akala ko hindi ko rin makakayanan mag-ayuno, akala ko hindi ko makakayanan na magampanan lahat aking tungkulin bilang mga awit sa dako ng Hong Kong. Ngunit nung talagang hindi pa ako tumalima yan, 4 na buwan na po akong hindi tumalima yan sa pagtawag niya po sa akin. Binigyan niya po ako ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na 4 na buwan na dinadain ko yan na sakit ng aking dalawa kong paa na sabi ko na dahilan ko po ngayon na sabi ko, Panginoon, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit hindi muna po ako aakyat bilang mga awit, total nakakapagpuri naman po ako ng gabi at umaga na higit pa sa oras na pagpupuri ko po ngayon, sinasabi ko pinagdadahilan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan na rin po na nung lagi-lagi ko po yan na pinagdadahilan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tuwing nagtataka po ako, tuwing magpupuri po ako, sumasakit na po sa aking paa. Ngunit pag hindi naman po ako nakakapagpuri paggabi, nakakatrabaho naman po ako. Napapansin ko lang, pag magpupuri na ako, andiyan na hindi na po ako makatayo, makaluhod. Andiyan na sabi ko, pagod lang siguro to, sabi ko sa aking sarili. Andiyan na bumili po ako ng mga pangmasad sa aking paa. Andiyan na yung mga tinatapal na binibili. Bumili rin ako yung mga pang-spray. Nagdiktik pa ako ng mga binababad ko pa ng mainit na tubig aking dalawa kong paa. Ngunit wala pa rin kagalingan. Andiyan na sinasabi ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, di bali na lang Panginoong Hesus na wala akong paa na pangsayaw, ngunit mayroon na naman po akong kamay at bunganga na makakapagpuri sa iyo. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit hindi pa rin sapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yan. Andiyan na pa rin na patuloy pa rin niya ako na pinapaalalahanan hanggat na ako ay sumuko at nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung ano po ba talaga ang dapat layunin niya po sa akin. Sabi ko, nung gabi ngayon na ako po ay magpuri na po, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko, Mahal na Panginoong Hesus, nahihirapan na po ako sa aking mga paa. Andiyan na pag nagpupuri na ako, nakalapag na lang po ang aking paa na nakaupo na nakaunat sa aking paa. Sabi ko, paano po yan? Paano na po ako makakapagpuri ng maayos kung tuwing magpupuri ako, ang hapdi-hapdi ng aking dalawa kong paa? Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yun sabi ko, ano po ba talaga mahal na Panginoong Hesus kung na layunin mo sa akin, ng plano mo sa akin? Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung tapos na po ako magpupuri, sabi na parang napabulong sa akin na babalik po ako bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Andiyan na sabi ko, nung nangako na po ako na nababalik na po ako bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Nung nalaman niya na po na ako po ay magpaalam na nangunguna po doon sa nangangasiwa sa dako ng Hong Kong na sabi ko na babalik na po ako bilang mga awit sa banal na ubasan. Andiyan na po nung gabi ngayon na ako po magpuri, parang ako yung nagdahilan na wala na pa ako nararamdaman na yan. Praise God. Kaya salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil hindi man po ako karapat-dapat, talagang binalik niya po ako bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Praise God. At nagpupuri, nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po kami karapat-dapat ang aking buong pamilya, na kami po ay pinili niya po na pagbuksan ng Bible study sa aming bahay.
At nagpupuri, napapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagpapapala na binigyan niya rin po ako ng sarili kong bahay at totoo po talaga ang pagbibigay. Alam niyo po mga minamahal, nung mag-isang taon po ako sa dako ng Hong Kong, andiyan na ako po ay nag-first fruit po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat po ng aking sahod na yan, na isang buwan na sahod ko po ngayon, at sa mga holiday ko na binabayaran ng aking employer, andiyan na binigay ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang kapalit po na pagpapala na binigay niya po sa akin, na sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoong Yesus, sabi ko, wala po akong makakasama na maglilingkod. Paano na po ako dadalo sa iyong banal mong gawain? Wala na po akong makasama dahil sabi ko, kinuha mo na ang aking beloved mother na kasama ko sa pagdalo. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andiyan na, Plinano ko rin po na hindi na po ako dadalo. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yung plano ko po, hindi po plano ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagkus, lagi niya po akong pinanghawakan at pinagtibay sa kanyang banal na gawain, na sabi ko, may dumating ng isang araw na ako po ay nag-i-spray po ng aking halaman po ng aking mga among yan. Nakipag-usap ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na sabi ko, paano na yan, malapan ng Yesus? Sabi ko, ayoko na po sanang umuwi dito sa dako ng Pilipinas. Nasabi ko na wala naman akong makakasama sa pagdalo. Sabi ko na lang, kung saan mo ako mainit na naglilingkod, doon mo na lang po ako dadalhin. Sabi ko sa ating pinakamamahal ng Yesus. Andiyan na, nung binigay ko po yung first fruit ko na yan, na nasahod ko na yan, ang kapalit na pagpapala sa akin na buong kong pamilya na rin, na sinay po ng ating pinakamamahal ng Yesus, na binigyan niya rin po ako na makakasama ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal ng Yesus. Kaya sabi ko, totoo pala ang pagbibigay na sinasabi po nila sa akin. Bagamat hindi ko po hiniling na kapalit na material na bagay, ngunit ang kapalit na pagbibigay ko po ngayon, na first fruit ko na yan, ay kaligtasan ng aking mga mahal ko sa buhay. Praise the Lord. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapalang material, physical, financial, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Kaya ang lahat ng kapurihan, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. And praise the Lord. Hallelujah.